Ang layunin po ng mensaheng ito ay para malaman po natin ng husto kung ano ba talaga ang tungkol sa biyaya ng Diyos at kung ano po ang nagagawa nito sa ating buhay. How can we access this grace in our lives? How can we maximize this grace into our lives? Na pakahalaga po nito sa ating buhay sa araw-araw na mamuhay po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Basahin po natin sa 1 Corinthians 15 verse 10. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Amen? Sa English po, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that was with me. Ang sabi po ni Apostol Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos, I am what I am. Nawa masabi din po natin o mabanggit din po natin ito sa ating sarili. Amen? Nang dahil sa biyaya ng Diyos, ako po ngayon ay nakaharap sa inyong harapan. Ako po ay nakatayo ngayon sa inyong harapan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Bagamat marami po ang nangyayari ngayon, marami po tayong mga kinakaharap na problema sa ating buhay, pero dahil sa biyaya ng Diyos, nananatili po tayong matatag. Hindi niya po tayo pinababayaan. Natututo po tayong magtiwala at maglingkod ng may kagalakan. Napapatunayan po natin na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw ng buhay natin. Amen? So ano ba ang ibig sabihin ng grace? Alam natin kapag narinig natin o nasabi ang salitang grace, ang unang pumapasok sa isip natin ay biyaya yan, grasya yan. Ito po ay kaloob sa ibang talata. Ang ibig sabihin ng grace, ito po ay kagandahang loob. Niligtas po tayo ng ating Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng grace? Sa Greek word, ang grace means charis. Ibig sabihin, gratitude o thankful o pasasalamat. So, ngayong gabi, may nagawa po akong 3 roles of grace sa ating buhay. Number 1, the saving grace. Kaya tayo ay niligtas ng ating Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Basahin po natin sa Ephesians 2, verses 8 to 9. Ang sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen? So because of Jesus Christ, we are being redeemed. Kapag sinabi po nating redeem, we are being saved. Hindi po tayo niligtas ng ating Panginoon dahil sa ating
mabuting gawa o dahil mabait po tayo, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kadalasan po, naririnig po natin yung salitang ganti. Kapag mabait ka, babaitan ka rin. Kapag may ginawa kang maganda, may gantimpala ka. Pero sa Diyos, iba po yung sistema. Hindi po tayo niligtas dahil mabait po tayo, kundi dahil mabait siya. Ang kaligtasan ay hindi po sa ating sariling pagsisikap, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na saving grace. Ang saving grace, ito po yung habag ng ating Panginoon. Ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Tayo po ay makasalanan. Wala po tayo may pagmamalaki sa harapan ng ating Diyos. Ngunit sa kabila ng ating kasalanan, minahal niya po tayo. Pinadala po niya ang kanyang buktong na anak para sa ating mga kasalanan. At muling nabuhay para po sa ating bagong buhay. Amen? Ang biyaya po ay regalo. At katulad po ng isang regalo, hindi po ito binabayaran. Tinatanggap lang natin ito ng may pananampalataya. Halimbawa po, kapag binigyan po tayo ng regalo, hindi ibig sabihin na dahil mabait po tayo o may nagawa po tayo maganda, kundi dahil sa kagandahang loob ng nagbigay sa atin. Amen po ba? Hindi po natin kailangan maging perfecto para tanggapin ito. Ang kailangan lang po natin ay maniwala, magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Number 2, living in grace. Pagkatapos po tayong niligtas ng ating Panginoon, tayo ngayon ay may bagong buhay sa ating Panginoon. Tayo ngayon ay bagong nilalang. Basahin po natin sa Galatians 2, verse 20. Ang sabi dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sa English po, ito yung sabi, I am crucified to Christ, nevertheless, I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang sabi po dito, I am crucified to Christ. Na tayo'y napako na kasama ni Kristo. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. At kung nabubuhay po tayo na kasama ang ating Panginoon, kailangan po natin ang grace ni Lord. Para saan? Para mamuhay po tayo ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan po natin ang biyaya ng ating Panginoon para makita po sa buhay natin ang pagka-Kristyano. Kailangan po natin ang grace ni Lord para magningning si Kristo sa buhay natin. Na yung pag tinitingnan po tayo ng ibang tao, makita po sa atin ang Christ-like character. Hindi yung mabait po tayo, kundi dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil sa ating ginagawa, hindi po natin itinataas ang ating mga sarili. Di ba po ba minsan may lumalapit sa atin? Oy, kapatid, ang galing mo namang magtugtog. Biyaya yan ng ating Panginoon. Oy, kapatid, ang ganda ng boses mo. Ang galing mong kumanta. Dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. So, kumikilos po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. At kung kumikilos po tayo sa biyaya ng ating Panginoon, mararanasan po natin na victorious life. Kapag sinabing victorious life, we can overcome lahat ng mga difficulties, lahat ng mga hurdles,
mga mountains, mga giants sa ating buhay. Because of the grace of God. God will give us strength to overcome all of these things. Amen? Kapag nabubuhay tayo sa biyaya ng ating Panginoon, mararanasan po natin ang paglago bilang Kristiyano. Amen po ba? Okay, number 3. Serving in grace. Kinakailangan tayo po ay maglingkod o magamit. Kapag sinabi po natin grace, ang ibang interpretation po kasi nito is divine enablement. God will give us strength to do things na hindi po natin kayang gawin. Pero minsan, kapag binigyan po tayo ng task ng ating church leaders, nag-aatubili po tayo. Nagdadahilan po tayo. Nagpapakita lamang po ito na nagda-doubt din po tayo sa kakayahan ni Lord. Nagda-doubt po tayo sa pwedeng gawin ni Lord sa buhay natin. Basahin po natin sa Colossians 3, verse 23. Ano man ninyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Gawin po natin ito. Hindi po para sa tao, kundi po para sa ating Panginoon, sa ating pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Minsan tayo po ay nagdadahilan, nag-aatubili po tayo dahil iniisip po natin ang sasabihin ng ibang tao. Nandito po tayo, di ba para saan? Di ba para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Amen po ba? Dapat hindi po tayo nagda-doubt kay Lord. Kasi nandiyan naman po siya eh. Hindi niya po tayo pababayaan. God will put courage in our heart. Bibigyan niya po tayo ng tapang, ng lakas ng loob para papagtagumpayan po natin ito. Alam niyo ba na nung binigyan po ako ng task ni Pastor Bob, nung nag-start pa po ako dito, na kung alam niyo lang na kapag tumatayo po ako dito, nanginginig po ako. Para po bang naninervyos ako na kapag hinahawakan ko po yung mic, nanginginig po yung kamay ko. Pero alam niyo po ba kung ano yung sikreto? Bakit napagtatagumpayan ko po ito? Dahil po kay Lord. Iniisip ko po kasi na ginagawa ko ito para sa Kanya. Na maluwalhati siya sa buhay ko. Dapat malagpasan din po natin yung fear natin, yung takot natin. Dapat meron po tayong tapang o lakas ng loob. Tayo nga minsan, kapag may kaaway po tayo, ang tapang po natin. Pag may chismis, ang bilis po ng buka ng bibig natin. Gamitin po natin yan para kay Lord. Amen po ba? Kasi po tayo, tumatanda na po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Pati physical po natin, tumatanda na. At hindi po natin alam ang buhay natin sa susunod na araw. Talagang darating talaga yung time na mamamatay po tayo. Pero, mamamatay po tayong masaya. Kasi kasama po natin si Lord. Dahil hindi po natin sinayang yung buhay natin nung nandito pa po tayo sa mundo. Ginagamit po natin ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Ang sabi sa 1 Corinthians 15, verse 58, our labor in the Lord is not in vain. Pangahawakan po natin yan, mga kapatid. Sa Old Testament, sino na po yung nakapamilyar sa story ni Moses? Amen. Nang tawagin ng Diyos si Moses na ipadala siya sa Ehipto. Hindi naman kaya ni Moses eh. Ayaw nga ni. But God give him grace to enable to do his task. Para magampanan niya ang kanyang gampanin na alisin ang mga Israelites sa Ehipto. Ano ang sabi ni Moses sa Diyos natin? Basahin po natin sa Exodus 3 verse 11. Sino ako para kausapin si Paraon? Yun po ang sabi ni Moses. Exodus 4 verse 10. Hindi ako magaling magsalita. Mabagal ang aking dila. Pero ang sagot ng Diyos sa kanya. Exodus 3 verse 12.
ako ay sa iyo. Exodus 4, verses 11 to 12. Ito pa po ang sabi ng Diyos. Sino ba ang lumikha ng bibig ng tao? Ako ang magtuturo sa iyo kung ano ang sasabihin mo. Hindi mahalaga kung mahina tayo kung kasama natin ang ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ang nagbigay lakas kay Moses para harapin si Paraon at ilabas ang milyong-milyong Israelites sa Ehipto. Kagaya ni Moses, hindi rin natin minsan nagagawa yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Pero ang katotohanan, hindi po natin kailangan maging magaling. Ang kailangan lang po natin sumunod. Amen po ba? Kailangan lang po natin maging bukas ang ating puso na sundin ang ating Panginoon. Moses was not confident in himself, but he became confident in God. That's how he was able to fulfill his calling. Amen? Ang sabi po dito sa John 1 verse 16, basahin po natin. And from His fullness, we have all received grace upon grace. From His fullness. Ano po bang ibig sabihin nito? It means that we should grow in the knowledge of the Lord. That we become mature. Pag sinabi pong fullness, complete. The fullness of God. That we become complete in the sight of God. Na kapag tayo po ay Kristiyano at 5 taon na, malago na po tayo. Kapag sinabing malago, tayo po ay nag-i-encourage na. Hindi yung tayo pa rin ang sinusubuan. Amen? Kasi habang nananatili po tayo sa presensya ng Diyos, lumalago po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po dahil mahusay ka mag-preach, mataas na yung position mo, hindi po yun eh. Kundi dapat makita po sa atin ang Christ-like character. Amen po ba? Kapag sinabing lumalago, natitest po yan. Na kapag may pagsubok, nananatili po tayo matatag. Amen. So, mag-conclusion na po ako. Because of the faith that we have, o dahil sa ating pananampalataya, yun po yung susi ng grasya ng ating Panginoon. The grace of God will abound on us. The grace of God is sufficient in each and every one of us. God bless everyone.